Good day guys! For today's video nga ay gagawa tayo ng Bicol Express ala Dodong. At ayan nga, matapos nga nating hugasan yung kalahating kilo ng karne ng baboy, hiniwa-hiwa lang natin ito ng maliliit, yung saktong bite size lang. At reminders lang guys, pag namimili kayo ng karne ng baboy, dapat yung medyo bata pa. Para hindi na tayo magtagal sa pagpapakulo nito at pagpapalambot. Ang sabi nga nila, mas bata daw, mas masarap. Hoy! Mga bunganga nyo! Tahiin nyo! So ayan, matapos nga nating hiwain yung ating mga karne, naghiwa na rin tayo dito ng ating mga lamas. Pinaspasan ko lang pala yan yung paghiwa para lumasig yung ating pagluto. Mas magaling ang kamay ko dyan. Nang matapos ko nang hiwain yung sibuyas, sinunod ko na dayon yung ahos. Dinasigan ko na nga pala ang paghiwa dyan para mas mabilis na matapos at makapagluto na tayo. At ayan, naghiwa na rin pala ako dito ng kulikot para pandagdag anghang sa ating lulutuin. Hindi ko na nga masyadong dinamo yung paghiwa ng ating sili kasi may kakain na bata. So ito na nga po lahat yung kailangan nating sangkap para sa ating lulutuing Bicol Express. Kailangan natin yung gata at syempre yung bagoong. So ayan, nagpainit na rin ako dyan ng kawali para makapag-umpisa na tayo sa ating pagluluto. At kapag mainit na yung ating kawali, pwede na natin ilagay yung taba ng ating karne para magmantika. So ang gagawin pala natin dito is gigisahin natin dyan sa sarili niyang mantika. So as you can see guys, lumalabas na yung mantika galing sa ating karne. So ayun guys, pag ganyan na nga yung kulay ng ating karne, pwede na natin i-set aside dyan at ilagay na yung ating mga lamas. So ayan, inuna ko nga palang sinalang dyan yung ating sibuyas. Aantayin lang natin na lumambot yung ating sibuyas at isunod na natin yung bawang. At ayan nga, humumok na yung ating sibuyas at isusunod na natin yung ating ahos. I-mekos-mekos lang natin yan guys at aantayin natin na magiging golden brown yung kulay ng ating bawang. Bago natin isunod yung mga natitira pang karne. At ayan, nag-golden brown na nga yung ating bawang, isunod na natin yung ating karne. At kung nakikita nyo guys, may patapon-tapon pa ako dyan para sabihin magaling akong kusinero. At ayan, nagdagdag na rin pala ako dyan ng kunting asin. Kunti nga lang pala yung nilagay ko na asin kasi may lalagay pa tayo na bagoong. At ayan nga, nalagay na natin yung ating bagoong at i-mekos-mekos lang natin yan at siguraduhin madissolve yung ating bagoong. At kapag nadurog na yung ating bagoong, pwede na tayong magdagdag ng tubig na galing sa kanal. At tatakpan lang natin ito guys para mas mabilis kumulo ang ating ulo. So ayan guys, pag kumulo na at pag lumambot na yung ating karne, susunod na natin yung ating seasoning. I-mekos-mekos lang natin yan hanggang sa matunaw yung ating seasoning. At ayan, pag na-dissolve na ng mabuti yung ating seasoning, isusunod na natin yung ating mga sili. At pag nalagay na nga natin yung ating mga sili, pwede na nating isunod yung ating gata. Ilang araw ko ngang trinabaho yan para makabuo ako ng ganyang karaming gata. At pag nalagay na natin yung ating gata, hahalo-haluin lang natin ito at tatakpan ulit hanggang sa kumulo. At kapag kumulo na nga guys, titikman lang natin ito para matansya natin kung tama na ba yun o sakto na ba yung lasa para sa atin. At kapag okay na yung lasa guys, pwede na nating i-serve yung ating Bicol Express ala Dodong. At syempre guys, titikman na natin yan.